Isang magandang balita ang hatid ng pamahalaan para sa mga taga Cebu, lalo na sa ating mga pasyente at frontliners sa mga pampublikong ospital. Personal na nakilahok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa turnover ng medical assistance na isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO bilang bahagi ng Medical Equipment Donation Program ng ahensya. Sa programang ito, nagkaloob ang PCSO ng mga makabagong ultrasound at X-ray machines upang mas palakasin ang diagnostic services ng mga provincial hospitals sa Cebu. Layunin nito ang mas mabilis, mas episyente at mas tumpak na medical examinations para sa mga pasyente. Bukod dito, tumanggap din ang Cebu Provincial Hospital, balamba ng 20 wheelchairs at iba't ibang gamot upang suportahan ang mobility ng mga pasyente at pang-araw-araw na pangangailangan ng ospital. Hindi rin nagpahuli ang Office of the President na nagkaloob ng 5 milyong pisong tseke bilang karagdagang tulong pinansyal sa nasabing ospital. Our hospital, CPH Balambag, is a level 2 hospital with 100 bed Since we are at level 2 hospitals, ABC from DOH, but our implementing now is 200 beds. So, since we are at level 2 hospitals, we have different services na. This machines, especially our portable X-ray machine is very, very needed, no? Because usually it is the patient that will go to the X-ray department. So by this machine, it is now the machine that will go directly to the patient. So the patient will not be transported from other department, right? So the ultrasound machine is also very important because it is a diagnostic machine which can help our doctors diagnose, and they can treat them efficiently and effectively. So it is with the highest pride and profile honor that we welcome the visit of His Excellency President Bongbong Marcos Jr. and of course the General Manager of the PCSO, which is Sir Mel Robles. So we extend our deepest gratitude for choosing CPH Balambang. This is an occasion of historic significance for all of us. Because it is the first time that our institution had been honored by presidential visit. So maraming salamat po sa pagbibigay ni President Bongbong Marcos sa kanyang oras para personal niya makita at suriin ang mga kailangan ng aming hospital. Malaki talagang tulong ito sa ating kababayan. Ito po ang malinaw na patunay sa pagtupad ng kaniyang pangarap, ng kaniyang pangako para sa bagong Pilipinas, ensuring that no Filipino will be left behind. Sinigurado ni Pangulong Marcos Jr. ang implementasyon ng zero balance billing policy sa lahat ng mga pasyenteng nakakonfined sa ward accommodation ng Department of Health hospitals. Full coverage ng lahat ng medical procedures, operasyon at mga medisina ang saklaw ng zero balance billing. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na zero billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Nagpapasalamat po na talagang hindi na po kami mag-isip pa kung saan-saan. Ang isipin po namin, ayun po daalaga na po sa anak namin paglabas po namin.
para ikaw ay mapasok sa isang zero balance billing debt. And there is a PhilHealth circular that says that you had to be part of the indigent sector. Kaya i-interviewin ka, saan ka nakatira, meron ka bang kotse o wala, meron ka bang ganyan. Luma na po yun. Ang current policy ngayon is as long as kayo po ay magpapa-admit sa isang basic accommodation or ward accommodation ng isang DOH hospital, kahit kayo po ay magsasaka o manager, kayo po ay covered ng polisiya. Are government hospitals, but not all government hospitals are DOH hospitals. Sa Tagalog po, ang lahat po ng mga ospital ng DOH ay ospital ng gobyerno, ngunit hindi lahat ng ospital ng gobyerno ay ospital ng DOH. Ano po kaya yung mga ibang ospital ng gobyerno na hindi DOH? Yun po yung mga local government hospitals, yan po yung mga hospitals ng mga ahensya tulad ng Department of Migrant Workers which runs the OFW Hospital. Yan po yung halimbawa yung Veterans Memorial na ang nagpapatakbo po ay Department of National Defense. At yung nga pong apat na ospital, yung mga sinasabi naming GOCC Hospital. Ibig sabihin po ng GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. Ito po yung ating Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, at yung ating Philippine Children's Medical Center. Apat lang po sila at nasa Metro Manila. Mas marami po yung mga DOH-owned hospitals, nasa mga running list of 78. Ito pa paliwanag ko, you might be asked, Outpatient na yun. Kaya sumasabay meaning in a bit, unahan na kita, Gretchen. Ano ba talaga ang bilang? There are 87 laws, no? 87 batas na nagsasabi na may DOH hospital. Ang iba pa ho doon ay under construction, I think nasa 5 yata or thereabouts. Tapos kasama sa listahan yung 4 na GOCC hospitals. Kasi ito yung nakakalito, pero yun talagang sitwasyon ng ating batas eh. Hindi po yan pag-aari ng DOH, pero nakaupo kami dun sa kanilang Board of Directors. Universal Healthcare Act natin, kahit hindi ka nagko-contribute, pasok ka pa rin. Saan manggagaling yung pera? Yun yung tinatawag natin na